Alam ko naman gusto niyo nga reaksyonan ko itong ano na. Oh. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Oy, minamahal daw niya kayo. Mahal niyo ba siya? Ang tanong, mahal niyo ba siya? Minamahal daw niya kayo. Ganyan ka pala magmahal, Bongbong. Pinahihirapan mo yung mga tao. Ganyan ka pala magmahal. Ang taas na ng presyo ng bilihin. Ganyan ka pala magmahal. Ang sakit na sa bulsa ng lahat ng presyo ng gasolina. Hindi na makapanood ng sine yung mga tao. Alam mo dati kapag yung bago labas yung pelikula, haba-haba ng pila sa sinihan. Ngayon walang nanonood, putya yan. Oo, lubog na lubog talaga yung ekonomiya na. Ang taas, ganyan ka pala magmahal. Ang taas-taas na ng inflation rate, tsaka ang taas na ng dollars, ha? Mahal mo ba kami? Mahal mo Amerika? Oh, minamahal daw niya kayo. Gusto niyo ba mahalin kayo ni Bongbong? Ha? Kasi ako, wag na. Wag na. Kung si BBM lang. Wag na, uy. Oh, mahal daw niya kayo. Anong masasabi niya? Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Ba't ngayon ka lang magbibigay ng statement? Ilang araw nang mainit dyan sa Senado. Anong ginagawa mo ba? Natutulog ka ba? Nagsasalsal ka ba? Nagpapatira ka ba sa puwet? Ano ba ginagawa mo? Bakit ngayon ka lang nagbigay ng kung kailan nagkaputukan, doon ka lang magbibigay ng yung opinion. Lagi kang huli sa balita. Ewan ko anong ginagawa ko. Nangungulekta ka ba ng muta? Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung Ikaw talaga si Boy Monitor. Monitor ka ng monitor, wala ka namang nangyayari, wala ka namang ginagawa. Ilang oras mo na palang minomonitor yan, bakit hindi mo tinatawagan yung mga kasamahan mo dyan sa Senado? Nagkakagulo dyan, ano nangyayari? Nakakaya yan, makikita yan ng ibang bansa. Balita na naman yan, may mga rally dyan sa harap yun, ano ba nangyayari? Ba't ngayon ka lang mag-ano kung kailan nagkaputukan na paano? Putsang ina, yung utos mo sumablay, kaya ganyan. una kong nabalitaan na nagputukan ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Hindi nyo alam? Anak ng tokong Bongbong, di mo alam nangyayari sa bayan mo? Hindi mo alam nangyayari sa bayan mo? Kailan pa eh? Nung unang pagpasok pa lang ni Senator Bato, that was when? Tuesday or Monday? Tuesday pa pumasok eh. Anong araw na ngayon? Magbibiyernes na. Biyernes na. Nung unang araw pala pagpasok ni Bato, nakita mo may mga NBI na. Hindi ka ba nagtaka? Ba't may NBI doon? Alam mo naman yan eh. Alam mo yan na may ICC warrant. November pa lang, alam mo na meron. Hindi naman pwede silang gagalaw nang hindi sila makikipag-coordinate sa'yo. So, namomonitor daw niya, nung nakikita niya yung gulo, tumawag daw siya kay DILG. Tapos, ngayon naman, tumawag din daw siya sa NBI. Ito pa nakakatawa, ang tanong niya sa NBI, pumasok ba kayo Pumasok ba kayo sa Senado? Putang ina niyan. Akala ko ba nagmo-monitor ka? Ba't ka nagtatanong kung pumasok sila? Ano ba minomonitor mo? Multo? Kung nagmo-monitor ka talaga, kung titingnan mo ABS-CBN, kasama sila sa GSI, SGMA7, lagi silang kasama. Putang ina niyan. Unang araw pa lang, nagche-checkpoint sila doon. Mga lumalabas, tsaka pumapasok. Tapos, nagpupumilit sila kasama si Trillanes na kunin si Bato. Hindi mo, bilyon-bilyon ng confidential funds mo, Bongbong, wala kang alam. Anak ng tinapay. Paano ba naman yung, Matibag, may mga, kayo, NBI kayo, ba't nandiyan kayo sa Senado? Di ba? Sasabihin ni Matibag, sir, wala po kami sa Senado. Ano wala sa Senado? Nakikita sa TV, ayun, mga naka-t-shirt na NBI, ano yan? Di ba? Kung talagang matino ka, bilyon-bilyon ang intel funds mo, putang ina, nagmo-monitor ka sa TV? Anong ginagawa mo sa bilyon-bilyon na confidential intelligence funds mo? Kung putya nagmo-monitor kasi tinatawag-tawagan mo lang yung mga tao mo. Ikaw pa talaga yung tatawag. Tinapay, wala kang assistant. Anong ginagawa ni Recto? Nangungulangot, ganun? Anong ginagawa ng mga tao mo dyan? Nung Department of National Defense mo, anong ginagawa? Nung National Security Advisor mo, anong ginagawa? Hindi nyo alam na may mga nangyayaring ganito? Putyang ina, dapat talaga investigahan saan pupunta yung ninyo, yung bilyon-bilyon na confidential funds nyo, para pupunta na sa mga ilong nyo, ha? Para yung singhot nyo lang dyan, ha? Di umano. Sabi ni Amy yan, ha? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? So wala siyang instruction, ba't daw sila pupunta sa Senado? So ibig sabihin, yung unang punta nila sa Senado, may instruction niya. Kasi nagpunta sila sa Senado nung unang araw, nandun si Bato eh. Kanino instruction yun? Sinasabi ng NBI na wala kang instruction, kaya hindi kami pupunta ron. Nitong Miyerkules, ha? Miyerkules yun, wala siyang instruction. So ibig sabihin, yung unang punta ng NBI, may instruction niya. Tangina, huling-huli kayo dito. Sabi ko nga sa inyo, pa-interview pa kasi kayo. Okay na lang sana yung nagsusundot kayo ng mga tumbong ninyo, tapos inaamoy nyo, sana hindi pa kayo nagkakamali. Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila. Walang pulis na naka-duty sa Senado, no ka ba? Anak ng tinapay. Walang pulis na naka-duty sa Senado, ha, Bongbong? Utangin na talaga, bugok ka talaga.
Yung mga pulis na yun, nagsipunta yun doon dahil tumawag yung mga senador kay DILG Secretary. Kaya nagpunta yung mga pulis doon. Standby. Ngayon yung mga pulis sa labas, noong Lunes pa sila nandoon. Dineploy sila doon, hindi sa loob ng Senado, sa labas ng Senado para kontrolin yung tao at hindi magpumilit, pumasok sa loob ng Senado o manggulo, manunog o kung ano man. So to keep yung peace diyan, things in order, nandiyan yung police. Walang naka-deploy sa Senate dahil may sariling security ang Senate, yun nga yung OSA eh. Office of the Sergeant at Arms, yun po yung yung naka-deploy diyan. Yan pa lang di mo alam, pucha na paano ka nagpapatakbo ng Pilipinas. Galit na galit kay Inday Sara, di marunong mag-computer to, di marunong maging presidente. Para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Ang labas ng Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang tiga dun. Ay, doon nakatira, doon natutulog, doon tumatae, ganun. Andun yung mga asawa nila. Ang tiga ron, wala naman nakatira dyan. Gulo talaga na ito. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Tiga doon? Sure ka dyan? Final answer na yan. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. Natural, putang ina niya. Nakita namin nandudod din nandudun. Alam naman yung mga nakikita nyo na nandudun, na mga may baril, mga multo yan. Hindi yung mga totoong tao, cartoons yan. Guni-guni nyo lang yan. Natural, yung mga nakikita nyo doon, nandoon talaga. Tanginan yan. Sino ba may sabi? May nagsabi ba na wala sila doon? Tanginan press ko na to. 2 minutes na, wala pang nangyayari. Wala lang yung utak talaga nitong tao na to. Mas matalino pa yung aso eh. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat. Ay, ibibida pa ah. May ibibida ka pa? Puro palpak na yung panimula mo, may gusto ka pang ibida. Sige, ano yung ibibida mo? Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. O, kanino? Ano yung sinasabi mong walang instruction? Walang instruction, wala kang instruction o walang instruction na hulihin si Bato? Kasi, kung walang instruction na hulihin si Bato, bakit nandoon yung NBI para hulihin si Bato? Ano yung gumising sila ng umaga? Ay, gusto ko pumunta ng Senado, tatambay ako doon, ganon? Siyempre may mag-uutos sa kanila. It's either si Matibag ang mag-utos sa kanila o may nag-utos kay Matibag, hindi, pwedeng ikaw, pwedeng hindi ikaw, pwedeng si Trillanes, kahit sino. May mag-uutos kay Matibag. So, paano mo sasabihin na walang nag-uutos na hulihin si Bato? Ba't hinuhuli si Bato? O, tsaka na, kung walang nag-uutos na hulihin si Bato, tapos gusto nilang hulihin si Bato, puta, ano yung kidnapping? Dapat pinapalitan mo na si Matibag. Napatapon mo na yan sa bahay nila dyan sa Laguna. O, pabayaan mo na lang siya doon, mabulok siya doon. Ang linaw nung sinabi niya wala pong nag-uutos na hulihin si Bato. Ba't nandun yung NBI para hulihin si Bato? Kaya ano yun, saan nila natanggap yung instruction? Sa panaginip? Ganun na natutulog sila. Sa panaginip nila, kinausap sila ni Satanas, sabi, hulihin nyo si Bato. Ganun. Wala nag-utos, kahit yun eh. Yun lang eh. Kung natutulog ako, tapos may nag-utos sa akin sa panaginip ko, puta, inutusan ako nung nasa panaginip ko. Pero yung sinasabi mong walang nag-utos, ano yun? Sama-sama sila, nag-field trip sila, pumunta sila doon, tapos sakto nandoon si Bato. Tapos nakita nila sa Bato, kahit wala nag-uutos, tara, hulihin natin, ganun. Bobo yarn. Tanga. Ang ginagawa mo naman kaming tanga ka eh. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Oh, utang ina niyan. Walang nag-utos sa NBI. Nung lumabas yung resolution, sinabihan mo yung NBI na umalis. Ba't sila nandoon? Unang-una sa lahat, kung wala nag-utos at nandoon sila, bakit mo sila pauuwiin? Bakit hindi mo sila tinanong, kinwestiyon, hoy, ba't ba kayo kasi nandiyan dyan? Oh, tangin na, ba't nakatambay kayo kasi dyan? Wala naman nag-uutos. Sino ba nag-uutos sa inyo na pumunta kayo dyan? Ano ba meron dyan? Di ba? Pero sinabi niya na paglabas ng resolusyon ng Korte Suprema, sinabihan ko kagad sila na lumabas sila dyan. Anak ng pucha. Sinabi ni Matibag, walang NBI doon. Tapos sinabi mo din na umalis sila doon. Pucha, bakit mo sila tatawagan na umalis sila sa NBI, ay sa Senado, kung sinabi sa iyo ni Matibag na wala sila sa Senado? Ano yung naglolokohan kayo? Ang ina ng gulo. Ito yung nakakahiya sa ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo, kapag ito nilagyan mo subtitle na English tapos pinakinig mo sa Amerikano, tayo na maniwala ka, mauutot yung Amerikano kakatawa. Walang hiya talaga oh. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Oh, ayun oh, kita mo kung gaano ka gulo utak niya. Tinawagan ko sila na umalis sila sa Senado. Nag-comply naman sila. Kaya sabi ni Matibag, walang NBI sa Senado. Utang ina niyan, nagbigay ka ng instruction, umalis na sila sa Senado. Tapos maniniwala ka kay Matibag na walang NBI sa Senado. Bilyon-bilyon ng confidential funds mo, gamitin mo na lang sa utak mo kung hindi mo gustong gamitin sa
Hindi mo gustong gamitin sa mabuting bagay, putya, kung pwede kainin mo yung pera para dumami yung laman ng utak mo. Baka sakali. O baka sakali, pakuluan mo, tapos yung tubig niyan, inumin mo, baka sakali, yung utak mo maliwanagan. Pinauwi ko sila, sinabihan ko sila na umalis ng mag-pull out sa Senate. Tapos sinabi sa ni Matibag na walang NBI sa Senate. Sino yung pinull out mo sa Senate? Kung walang NBI sa Senate, di ginagawa kang tanga ni Matibag. Ewan ko kung ginagawa kang tanga ni Matibag o tanga ka talaga para maniwala ka kay Matibag. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan. Utal ka na naman, uminom ka ba? Amats yarn. Maganda item. Utal ka, simple nung pinapaliwanag mo, po 4 minutes yan. Ng tinapay bongbong, wag masyadong pagurin yung utak mo, baka dumugo yan, mabawasan. Wala na nga silbi, mababawasan pa. Itong pangyayari na ito ay tayo maging kalma lang po. Yun lang masasabi mo, kalma. Nagbabarilan niya dyan, kalma. Pak. Kalma lang, kalma. Baby, kalma. Utang inang yan. Sinayang mo oras ng tao, 4 na minuto na lang yung speech mo, wala pang kabuluhan. Taragis yan. Usap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung... Alam mo, ang hirap mag-calm down eh. Ang hirap na calm down, kalma. Ang hirap mag-kalma. Alam namin, ikaw yung driver eh. Hindi namin alam kung sabog ka, lasing ka, natatai ka, nauutot ka, nasusuka ka, may trangkaso ka, may COVID ka, may mayroon kang cancer. Hindi namin alam eh. Hindi namin alam. Hindi mo kami binibigyan ng kumpiyansa na matino ka eh. Kung ikaw ang driver, miski ko, sabi ko nga sa'yo, hindi ako makakatulog sa biyahe, baka umalis ako, mag-commute na lang ako eh. Kung ikaw din lang, tas ikaw pa magsasabi na kalma lang kayo. Ano kung ng kalma? Ano kalma? Hindi nga namin alam kung nasa tamang pag-iisip ka. Paano kami kakalma? Sino ang gumawa nitong gulo na ito? Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya... Nagka-inkwentro lang. Ano yan? Bundok? Nagkasalubong yung NPA at saka yung sundalo, gano'n, nagka-inkwentro lang. Ano pa yung sinabi niya? Nagka-inkwentro lang or destabilization? Destabilization, wala kang nagdi-destabilize sa'yo. Diba? Ano pa yung sinabi niya? O baka, may, terrorist ba yan? Gano'n. Sige na, ano pa? Mag-iimbestiga, sabay, ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Mag-iimbestiga daw ang Senado at saka PNP tungkol dyan. Pero kinaumagahan, meron na kagad silang press con. Tangin na yan. Hindi pa nga, yung Senado nga, hindi pa nagsisimula mag-imbestiga, sabay mag-iimbestiga sa pulis. Tapos may press con na kagad, wala pa 24 oras. Ang bilis. Tangin na, paano? Kayo yan. Hindi mo kami mapapaniwala, bibilyan, na walang utos mo yan. Kung hindi ka nag-utos, sino? Ikaw, presidente ng Pilipinas, kasi ba nag-utos? Hindi ka nagtataka. Sino mag-utos sa NBI? Bakit hindi ko alam? Kung talagang hindi mo alam, ha? Pero sabi ko nga, demonyo yan tao na yan, sinungaling din yan. So ano yan? Demonyo at sinungaling din daw, di umano, ha? Mamapikon yan, eh. Ang pipikon pa naman ng mga putragis na yan. Apakasinungaling yan. Noon pa man, sinungaling na yan. Dami naman mga lumalabas na mga social media post kung gaano kasinungaling yan. Hindi ba? So, alak ng tinapay. Paano kami maniniwala na walang utos mo? Ganyan ka rin sa KOJC. Sinabi nyo, nung pumasok sila Tory doon, wala kayong instruction na ganun. Pero, putang ina, pinanindigan nyo rin kalaunan. Kasi, na kayo? Nakapasok na kayo eh. Wala namang walang nagdemanda, walang nagreklamo. Safe na kayo. Dito, titingnan natin kung anong galaw ng Senado. Investigasyon. Kanina pala, nagpropaganda na kagad kayo. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Sino? Si Doraemon? Si San Goku? Ganon? Pokemon? Naghahanap lang sila Pokemon dyan? Hindi gobyerno. NBI o SAA. Putya, ano yan? Di ba parehas gobyerno yan? Buti sana kung NPA at saka AFP. Yan. Yung isang parte, hindi gobyerno. Ang NBI gobyerno, ang PNP gobyerno, ang Marines gobyerno, ang Senate gobyerno. Sinong kalaban nila? Multo? Aswang? Ganon? Masasamang elemento? So kung hindi gobyerno yan, sino? Putyang inan yan. ISIS ba yan? ISIS ba yan? O Abu Sayyaf ba yan? NPA ba yan? O ano ba yan? China ba yan? Ganon. Ano ba? Hindi gobyerno. Abnormal. Walang pumasok na tigalabas. Pumasok na tigalabas? Tangin na siyempre nasa labas. Papasok yan. Kung walang tigalabas na papasok, di walang tao dyan sa loob. Tanga yarn. Hindi, kayo naman, pinagtatawanan niyo masyado. Hindi, walang pumasok na tagalabas. Ibig sabihin, walang pumasok na hindi taga-Senado. Ganon, kayo talaga, Sundalo na militar na NBI sa Senado. Sundalo na, militar pa. Tanga, di ba? Di po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin.
kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Alam mo, Bongbong, Marcos, clearly, kung totoo yung sinabi mo na nag-usap kayo ni Matibag at sinabi niya yung mga bagay na yan, clearly niloko ka ni Matibag. Kung sa mga susunod na araw si Matibag pa rin ang NBI director, tanga na ibig sabihin, ikaw talaga nag-utos na gumawa ng kababuyan yan. Ano si Matibag, di naman niya siguro ganun kasatanas na sa sarili niya, gagawin niya itong mga bagay na ito. Sino bang appointing authority niya? Sino ba ang boss niya? Si Bongbong. Kung si Bongbong ang boss mo, syempre may mag-uutos sa'yo boss mo. So ako, hindi ako naniniwala na si Matibag ginawa niya to on his own. Pero Matibag, ingat ka kasi ganyan yung mga yan. Kapag ka medyo alanganin sila, ilalaglag nila kayo. Yun lang masasabi ko sa iyo, sir. Siguro sa akala mo, napaka-powerful mo, akala mo, napaka-untouchable mo. Magsilbing aral sa iyo yung nangyari kay Vic Rodriguez. Na isinangkalan nila noong may problema sa asukal. Magsilbing aral sa iyo yung si General Torre na lang na wala silbi sa buhay. Maging aral sa iyo yun na sa kabila ng ginawa ni General Torre kahayupan sa utos nila, ginawa nilang gago, ginawa nilang tae. Ingat ka, sir. Ingat ka, yun lang masasabi ko. Alam ko naman na nagsisinungaling ka. Alam ko naman nagsisinungaling ka, Matibag. Pero alam ko na nagsisinungaling ka para pagtakpan mo yung amo mo.